Another day as a full-time mom and a full-time housewife. 25 years na akong may eczema, kaya most of the time, lagi akong gumagamit ng gloves kapag kumikilos ako sa bahay. 13 years na akong housewife, kaya hindi talaga gumagaling yung eczema ko kasi hindi maiwasang mabasa palagi dahil sa pagluluto, paghuhugas, paglilinis ng bahay. Sa sobrang tagal guys, alam yung ginagamit ko na ngayon is yung surgical gloves, yung pang hospital para mag-opera lang. I'm a mother of two. Yung eldest ko is turning 9 this year. And yung second daughter ko died last October last year. After ko siyang ipanganak, after 3 weeks namatay siya guys. So tama pala yung sinasabi nila na the greatest heartbreak talaga is when you lose your daughter or your child. Hindi madali para sa akin yung mga nangyari. Talagang nagkaroon ako ng postpartum depression. Last year, 55 kilos lang yung timbang ko. Ngayon, umabot na ako ng nasa 71 kilos na yata ako ngayon. Last time nag-check ako, 70 kilos lang ako eh. Pero ngayon, sobrang laki ko na. Pero sabi ng husband ko, tuloy lang kami sa buhay namin kahit ang daming nangyari sa amin last year na pagsubok. Tuloy lang ang buhay, life must go on. Kasi may isang anak pa naman kami. At sana, lumaking mabuting anak namin. Last year, after ko manganak, nagpa-ligate na rin ako. So, never na talaga ako mabubuntis. Masakit, pero sige na lang. Last year, halos umabot ng 1 milyon na nagastos namin sa hospital. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi namin na-save yung buhay ng anak namin. Siguro talagang will na ni Lord yun. Yun talagang mangyayari. Pero tuloy pa rin ang buhay. Sabi ko nga, kailangan patuloy pa rin kami sa buhay. Nga pala, yung anak ko homeschooling siya. So most of the time, dito kami sa table, nagle-lesson. All around pala ako, teacher, nanay, lahat. Tapos, yung asawa ko araw-araw pumapasok. So kaming dalawa na ng anak ko ang naiwan dito sa bahay araw-araw. Ganun pa rin, paulit-ulit, bigising, magluluto, maglilinis. Pagkatapos ko lahat ng gawaing bahay, magle-lesson kami ng anak ko. Lahat yun ginagawa ko araw-araw. Naisip ko yung mga masakit na nangyari sa akin. Pero, naisip ko pa rin, swerte pa rin ako sa buhay. Kasi may mabait akong asawa at mabuti ding anak. Sana, pagpalain ka pa rin kami ni Lord kahit ang dami nangyari sa amin. Masakit pero, sige lang, alam ko, may dahilan na mga nangyari sa amin. Kaya sabi ko, imbis na malungkot ako, gagawa na lang ako ng mga bagay na pagkakaabalahan ko. Eto pala yung anak ko, nagsiselfone. Marami pa ako tutupiin. Sige guys, bye!